Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libro ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kalibang ng galing banal na Santa Maria. Mula sa isyong ating nakalap ay hinggil sa issue ng Christmas season full alert on Christmas season ng ating PNP. At mula sa darating na December 15, 2023 ay nasa full alert na ang ating PNP upang bantayan ang ating mga komunidad o bansa sa holiday season na ito. Sa panahon ito ay dumarami ang mga kawatan na nambibiktima sa ating mga kababayan na nagdaraos ng Kapaskuhan at mga namimili o sumisimba o iba't ibang mga aktibidades bago sumapit ang Pasko o this whole holiday season. Ang police and preventive visibility ng kapulisan ay kanilang pag-iibayuhin mula sa lugar ng simbahan at mga terminal ng bus at area kung saan maraming kawatan o nakagagawa ng krimen sa ganitong panahon. So yun, pinag-iibayo ng ating PNP ngayong sa kanilang full alert, pag-iibayuhin nila mula December 15 yung kanilang police visibility o yung preventive visibility para mabantayan yung ating bansa, yung ating mga komunidad against doon sa mga kawatan o mga kriminal na lumalabas tuwing Disyembre. Yan, mga ganyan. So, ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crimes Promotions, yung anti-criminality promotions natin ay maring sumusuporta sa mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng full alert ng ating PNP mula December 15, 2023, ay ating sinusuportahan ang ating pamahalaan mula PNP sa kanilang gagawing full alert status sa panahon ito ng holiday season for Christmas celebration. So yun, tayo ay ang Critics Promotions at yung ating anti-criminality promotions ay maring sumusuporta dito sa akbangin ito ng ating PNP. Siyempre nabantayan yung ating komunidad sa this holiday season. Yan, mula December 15. Yan na yung mula simbang gabihan, no? Simbang gabihan, sa December 15 na lang gabi yun. So ngayon ay naway gabayan ng ating PNP sa pagbabantay ng lipunan Pilipino sa pagdaraos ng Kapaskuhan at maprotektahan sila sa mga nakagagawa ng krimen tuwing Pasko sa halip na alalahanin ang diwa ng Pasko at tahakin ang mabuting pamumuhay o iwasan ang pagkakasala at magpaira ng pag-ibig sa kapwa. So yun sana ay magabayan ng ating PNP sa kanilang pagbabantay sa lipunang Pilipino. Ngayong holiday, laban doon sa mga kawatan na salip ay pagsisihan yung kanilang pagkakasala o maliwanagan sila ng Panginoon sa Kristo para magbago ay patuloy doon sa kanilang paggawa at Kapaskuhan pa naman sila gumagawa ng mga ganung klase ng mga kriminalidad. So sana magabayan yung ating PNP, sila ay makapagprotekta ng mabuti sa ating lipunan at sana pairalin nila yung karapatang pantao na sa gayon ay ito mga taong ito ay kanilang marespeto pa rin yung kanilang karapatan at hikayatin sila ng ating PNP at ng ating pamahalaan yung mga nakagagawa ng krimen na magkaroon ng kampanya na sila ay magbago, magkampanya na sila ay mamuhay ng matuwid. At syempre yung ating mga serbisyo ng pamahalaan. At syempre suportahan ng pamahalaan yung simbahan para doon sa kanilang gabay doon sa mga Pilipino o sa mga tao na mamuhay ng mabuti na may pagsunod sa ating banal na Panginoon Diyos at hindi gumawa ng mga kasala, partikular, krimen ang ginagawa. Naway ang Panginoon sa Kristo ay gumbay sa lahat at sa okasyong ito ng Kapaskuhan sa darating ay palaging guntain ang pagmamahal sa kapwa at
pag-iwas sa paggawa ng kasamaan o pagkakasal lalo na sa kapwa. So, pairalin yung pagmamahal natin sa kapwa-tao at iwasan natin ang paggawa ng di mabuti, lalong-lalo na sa this holiday season ng Kapaskuhan o celebration ng Christmas na kung saan ito yung dapat dito tayo namumulat na magbago sa araw na ito na kung saan ito ay makagagabay sa atin para pairalin natin yung pag-ibig. Hindi lamang para sa bata yung Pasko at pagmamahal. Ito ay dapat ay at hindi lamang sa nagmamahal ng magsingirog, kundi pagmamahal sa kapwa-tao na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo. O diwa ng Kapaskuhan na amuhay tayo maki-spiritual mula dyan at pag tayo magkasala o gawa ng masama yung kapwa-tao, yan. Ay iwasan yung paggawa ng krimen. Lalong-lalo ng krimen yung pagkakasala ng gagawin. At yung diwa ng pagbibigayan, pagtutulungan yan, yung gawin natin yung Kapaskuhan at pamumuhay natin. Ganyan tayo dapat mamuhay, hindi lamang isa na sa buhay yan tuwing Pasko, kundi sa pang-araw-araw natin pamuhay, tayo ay maging matulungin, tayo ay maging matuwid, mabuti yan, sa ating kapwa. At minsan pagpapairal natin pagpapairal ng kapayapaan mula dyan sa mga bagay na yan. Na naiwasan natin yung mga pagkakasala. Sapagkat ang pagkakasala ang nagdudulot ng kabuluhan, ang nagdudulot ng sapiri ng bawat isa. Kaya kung may iwasan ng pagkakasala, iiral yung kapayapaan. So sa mga may suliranin sa pera at kabuhayan ay lumaybayan kayo ng Diyos ng pagpapala upang hindi kayo makagawa ng pagkakasala sa usapin ng pera at pangangailangan sa ating bumuhay. Have faith in God through Jesus Christ and the blessing will be given to you. Yan. Yan. Kung may mga suliranin sa pera, kabuhayan, so kayo ay sana bigyan kayo ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Kapaskuhan ito at pamumuhay nyo at kayo ay hindi kayo magkasala mula dito. At matuto rin tayo na magkaroon ng pagtitiis. Kung tayo ay nakararanas ng kakulangan sa pera, paghihikaw sa buhay, yung paghihirap, at dito natin makikita yung ating pananampalataya kung tayo ay nairaos natin yung paghihirap na hindi tayo nakagagawa ng masama o ng krimen mula doon sa paghihikaw sa pera. So kung tayo naghihikaw sa pera, tayo naghihirap. So kung tayo ay mairaos natin ito na hindi tayo nakagagawa ng krimen, kaluluguran tayo ng Diyos dyan. Sapagkat tayo ay in spite of those suffering, magagawa pa rin tayo ng mabuti at nakatutulong pa rin tayo. So dapat ganyan at may pagmamahal pa rin tayo sa kapwa. Hindi tayo kaya huwag tayo magmadala na tayo ay maging masama sa kapwa dahil mahirap. Hindi excuse yun. So ngayon, even though mahirap, mayaman, o para sa lahat, tayo ay huwag magkasala. So muli, ang kaliwanag-kaliban ng Santa Maria ay magliwanag sa lahat sa mundo at sa ating bansa mula pamahalaan at mga mga Pilipino tinimahin ang mabuting balita. At pamahalaan ay mamahalan ng mabuti at makatarungan at patas. At ang mga Pilipino ay sumunod sa pamahalaan. At makabubuhay tayo ng mabuti at magaan at maulat. Hindi sa lahat may kaligtasan ng spiritual. So yun, muli baliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat at mula pamahalaan, mga Pilipino, yung pamahalaan, mamahalaan ng matuwid, mabuti, makatarungan, yan. Tugunin yung karapatan at yung mga Pilipino, maliwanagan tayo sumunod kayo sa pamahalaan. So sa gayon, magkakaisa yung pamahalaan at mga mayan, bumuhay tayo ng mapayapa. At magtulungan tayo sa pagkakaroon ng isang patas na lipunan, patas na pamumuhay. So, at naiwasan yung kaguluhan, yan, mula rebelyon, kriminalidad, iba't ibang pananamantala sa kapwa para lamang mabuhay, para lamang mangilamang sa kapwa. Yan. So, make it fair. Yan. Mula sa pagpapairal ng ating pamahalaan, batas na ating dapat ipatupad at dapat natin sundin. Kaya magandang hapon sa inyo lahat at muli, sana ay nakapagsabaw si Man ng Politics Promotion ng konstruktibong kritisismo. Inyong komentaryo at konsultasyon sa gamin. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.